Praise the Lord! Sino po dito ang pagod na sa buhay? Sabi po ng ating Pastor Robert, huwag po kayong maggulay ng maggulay. Na? Baka hindi po natin makita agad ang Panginoon. Lumipas na po tayo sa deadline. No? At baka masisi pa natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang buhay ay maganda. Hello? Parang walang gustong mag-agree. Kahit po tayo ay puno ng utang, ang buhay ay maganda. Kahit po tayo ay may mga problema, ang buhay ay maganda. Amen po ba? Ang katotohanan, kung bakit po maganda ang buhay, dahil sa kabila ng dami nating problema, ayaw po nating mauna. Meron ba dito? Di ba? Gusto natin pumunta ng langit, pero ayaw nating mauna. O di ba? Kasi masarap naman talaga ang buhay. Kasama natin yung ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Nagkakaroon po ng kahulugan at kabuluhan ang ating buhay. Lalo na po nung ako po ay nagka-baby, no? Parang nagkaroon po lalo ng kulay, no? At lalo pang nagkaroon ng purpose ang aking buhay. Pero alam niyo po, kadalasan, nauuwi ang buhay sa pagka-burnout. Alam niyo po yung burnout, yung kapaguran, yung bang parang nauupos ka na, yung bang parang dumating ka na sa sukdulan, na parang hanggang dito na lang ba? Or parang antindi naman ang aking kalalagayan. Amen? Dumarating po tayo sa pagka-burnout, lalo na higit, lalo na higit, kung ang ating pong buhay ay punong-puno ng responsibilidad. Nung ikaw ay bago mag-asawa, responsibilidad mo ang pamilya. Ikaw ay breadwinner. Nung ikaw ay nag-asawa, binubuhay mo ang pamilya. Lalo na nagkaanak, kinakailangan mong pag-aralin. No? Nung ang anak mo ay nagkaasawa, ikaw ang mag-aalaga ng apo. At nung ikaw ay nag-aalaga ng apo, yung anak mo, sa'yo rin pala hihingi ng panggatas. No? At nung tapos mo ng paggatasin, ikaw din pala ang magpapaaral kasi yung anak mo walang trabaho. Sabi mo nga sa katabi mo, relate much? No? Yan po ay kadalasang nangyayari sa pamilyang Pilipino. Dahil, ano po? Sabi nga, close family ties. Kasi po, kadalasan, sa Western culture, although hindi naman po lahat, sa Western culture or European culture, pagka ang bata ay dumating na sa legal na edad, madalas po ay out na sa tahanan ng kanilang mga magulang at kinakailangan na niya magsikap para sa kanyang sarili. Pero tayo po, as much as we can, mga magulang, kukup-kupin at kukup-kupin natin ang mga anak natin. Minsan pa hanggang pinsan, hanggang pamangkin, etc., etc., punong-puno ng responsibilidad. Ang ending, burnout. Hello? Pero alam niyo po ba, ironically, hindi lamang po ang mga taong nahirap or medyo nasa middle class ang nababurnout. No? At ito po ay bunga ng reflection, no, at understanding ni King Solomon sa buhay, mga kapatid. At ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang Ecclesiastes po ay isinulat ni King Solomon na ito po ay ipinahiwatig po sa Ecclesiastes 1 verse 1. No? Ang sabi po doon, yan, saglit po natin babasahin, mga kapatid, Ecclesiastes 1 verse 1. Sabi po dyan, the words of the preacher, no, the son of David, king in Jerusalem. No, so implied or pinapahiwatig po dito na ang sumulat nito pong King Solomon is, ito pong Ecclesiastes is no other than King Solomon. Ang tawag po niya sa kanya sarili ay the preacher, no? King in Jerusalem, no? Ina-address po kasi ng writer ang kanyang sarili bilang third person. No, para bagang itong taon to, no? Makasalanan talaga to eh. 'Di ba? Referring to yourself, pero parang
parang kung kausapin mo or i-reveal mo, parang ibang tao. Kaya nga, okay? Now, the book is not merely a collection of saying, but it represents a deeper reflection and philosophical view of life. Okay? Kaiba po ang Ecclesiastes sa Proverbs, mga kapatid. Ang Proverbs ay collection siya ng iba't ibang mga kasabihan, no, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, but mainly sa Israel. Ito pong Ecclesiastes ay personal na reflection ni King Solomon sa kanya pong journey, no, bilang isang hari, bilang isang servant of God, no, bilang isang asawa. Alam niyo po, siya ay may 700 wives and 300 na concubines. Okay? Sabi nga ng ilan, imagine mo sa isa pa lang, mabuburyong ka na eh. Diba? Isang asawa pa lang, medyo mamumroblema ka na. Pero si King Solomon, 700 wives, mga kapatid. O, mga kalalakihan, huwag niyo po sabihin, ay, pwede pala. No? Bagamat ang Bible po ay silent, pero all throughout, ipinagbabawal po ng Biblia ang adultery. Tandaan niyo po yan, okay? Kaya huwag niyo pong gawing lisensya si King Solomon para po sa polygamy, mga kapatid, okay? So, it is a deeper reflection, malalim po na pagtanaw at pagtingin sa buhay, mga kapatid. Remember that King Solomon is the wisest person living on earth. No, sabi po ng Biblia, no one lives wiser than him. Even po sa mga darating pong generation, mga kapatid. Amen? Kaya po, yung pong pag-reflect ni King Solomon sa buhay, mga kapatid, ay hindi lamang po bastang reflection ito. Nanggaling po ito sa isang taong binigyan ng Diyos ng grabing dunong or talino. Amen po ba? No? It reflects the practicality of life on earth. No? Kung paano po yung buhay dito sa daigdig, talagang practical reflection po habang tayo po ay itinuturo niyang pabalik sa Panginoon. Okay? Isang malaking kabalintunaan na isang hari, nasa kanya na ang karunungan, nasa kanya na ang lahat ng kayamanan. Bakit po? Sapagkat ang pag-aasawa po ni King Solomon is merely political. No? Ang gagawin po ni King Solomon, mag-i-engage siya into marriage sa prinsesa ng ibang bansa para ma-build up yung mga alliances sa bawat bansa. Ibig sabihin po, ganun po ka-powerful si King Solomon in terms of politics. No? Siya po ay hari ng isang bansa, pero hindi lamang po yun, siya po ay meron pong direct na kinalaman sa iba't ibang bansa because of marriages. Hello, gaano po siya ka-powerful? Kaya po ang bawat bansa ay nagbibigay po sa Israel ng kayamanan. Amen? No? 700 wives, 300 concubines, lahat ng enjoyment sa buhay ay na kay King Solomon na, mga kapatid. Pero ang laking kabalintunaan, ang ending ng reflection niya sa buhay, ano sabi niya? Ang buhay ay walang kabuluhan. Vanity of all vanities. Lahat ng enjoyment pinagdaanan niya, pero walang kabuluhan. No? Ito pong background ng ating pong binasa, mga kapatid, ay mula po chapter 11, verse 9 to 10. Balikan nga po natin. Chapter 11, verse 9 to 10. Ang sabi po dyan, rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. No? So, it is a reminder that life is to be enjoyed habang malakas ka pa. No? Habang ikaw ay meron pang sigla, i-enjoy mo ang buhay. Kabataan. No? Ang tanong sa akin before ng aking isa sa mga team leader, nung ako po ay nagtuturo pa ng mga Koreano, ang tanong sa akin before, nung nalaman niya na ako'y pastor, na-i-enjoy mo ba ang kabataan mo? Sapagkat sa daigdig, iba po ang enjoyment. Iba po ang understanding nila ng enjoyment. No? Yung ba parang
magpariwara ka, no? Magwalwal ka, sabi po ng mga lingwahe ng mga kabataan ngayon, pumunta ka sa bar, ang ginagawa po nila. Nag-duty kami ng 4 a.m., labas kami ng 2 p.m., tapos sila nagpa-part-time pa, so hanggang 6 p.m. Parating po ng 6 p.m., pag out nila, diretso po sila ng bar. Hanggang magdamag, papasok po yung iba namin mga kasama, yung isang team leader namin, papasok pong lasing. Dumudual-dual pa doon sa kanyang trash can, sa ilalim ng desk niya, mga kapatid, dahil galing ng bar. Alam niyo po ang ending, after 3 years, nagkaroon po ng lung cancer. Nabalitaan na lamang po namin, namatay na po siya. At the age of 30 years old. No? Iba po ang enjoyment ng daigdig. Bagamat sinasabi po ni King Solomon that life must be enjoyed. Okay, sabi dyan, walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. Tingnan niyo po, but know that for all these things, God will bring you into judgment. Okay? Remove vexation from your heart and you put away pain from your body. For youth and the dawn of life are vanity. Ang sinasabi po dito ni King Solomon, mag-enjoy ka habang ikaw ay bata. I-enjoy mo ang buhay. Huwag kang magpaka-stress. Edmar, kasi daming stress sa buhay. No? Huwag kang magpaka-stress. Alisin mo yung mga bigat, yung mga pasanin. Huwag mo masyadong dibdibin. No? Huwag niyo masyadong dibdibin ang mga kabigatan. Tandaan mo, may likod ka pa. No? Ang sabi po rito, enjoy life. But remember, na sa bawat gagawin mo, there is a God who will judge you in your actions. Okay? Kaya matindi po ang paalaala ni King Solomon, mga kapatid, that in your enjoyment, always consider the righteousness and the holiness of God. Hello? No? Ito po structure ng text, verse 1 to 8. Nakita po natin dyan, the importance of remembering God. No? Mula sa sinabi ni King Solomon, mag-enjoy ka. But remember, merong Diyos na magja-judge sa'yo. Kaya bumalik sa verse 1, mga kapatid. Sa verse 1, sabi niya, remember also your Creator in the days of your youth. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Palagi po na ang Diyos ang sentro ng iyo pong buhay habang ikaw ay malakas. Amen po? Kaya sabihin mo po sa mga kabataang nandito, mapalad ka. No? Kasi kung ang enjoyment mo ay confined doon po sa kasiyahan na habang ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Lord, mapalad ka, kapatid. No? Sentro si Lord. Palagi mong inaalaala ang Creator mo habang ikaw ay nag-i-enjoy sa buhay. Amen? No? Kasi totoo naman po talaga ang buhay ay nai-enjoy naman kahit na hindi ka nandun sa kasalanan. Amen po ba? No? So, the importance of remembering your Creator. Ano sabi diyan? Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come, and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Meron pong mga nagkakaedad na sinasabi po nilang, dapat pala noong ko pa nakilala ang Panginoon. Dapat pala noon pa ako sumunod sa Diyos. Dapat pala noon ko pa pinaglingkuran ng Panginoon habang ako'y malakas pa. Ngayon, limitado na ang aking galaw. No? Verse 2, hanggang verse 8, mga kapatid, yan po lahat ay mga pasumbingay, sa Bisaya pa, pasumbingay, or yung mga paalaala kung paano ang buhay ay nagtatapos. Before the evil days come. No? Ano pa sabi dyan? Before and the terrors are in the way. No? Ano pa sabi dyan? Before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars are darkened, and the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, and the strong men are bent, and the grinders cease because they are few.
and those who look through the windows are dimmed. Yung po lahat ay mga analogies, no, kung paanong kinukumpara ang buhay kapag ikaw ay nasa takip silim na, no? 'Di ba kapag sabi nga pag nasa point ka na ng buhay ni Pastor Boy na isang mata na lang yung maliwanag, di ba Pastor? Na magre-request ka na kung pwedeng once a month lang magpipreach kasi pag nagbabasa pag ganun na eh. No? Hello? Yung iba po, pinipili na i-enjoy ang buhay malayo sa Diyos. Thinking that they will have enough time na bumalik at maglilingkod sa Diyos. Only to realize na hindi na pala kaaya-aya sa mga panahong iyon ang kanila po mga magiging pagkilos at pagganap sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, the earlier, pakinggan niyo po ito, no? The earlier na ikaw ay tumugon sa pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay, the more na ikaw ay magkakaroon ng opportunity na i-witness ang makapangyarihang paggawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa mga kabataan po na nandito, I'm encouraging you. If God is calling you into a ministry like pastoring, teaching, or whatever ministry na tinawag ka ng Diyos, I encourage you to respond. Respond now, and you will see what and how God will work in your life. You will miss the opportunity na ma-witness kung gaano ka makapangyarihan gagawa ang Diyos sa buhay mo when you refuse His calling. Because when God calls you, kapatid, He is prepared to help you, to empower you, and to show you what He can do. Amen po? Kaya sabi ito, remember the Lord, your Creator, in the days of your youth, habang ikaw ay bata pa, habang ikaw ay malakas pa, habang ang Diyos ay able pang gumawa sa pamamagitan mo, dahil gagamitin niya ang iyong lakas para magpakita sa iyo kung gaano ang buhay mo ay magiging channel, instrument ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Dahil kung ang buhay mo, palapakan po natin ang Panginoon, sige po. Dahil kung ang buhay mo ay gagamitin mo lang para sa sarili mong kasiyahan, for your personal pleasure, sasabihin niyo po sa iyong sarili, wala palang kabuluhan. Pag dumating ka na sa edad, sayang. Sana pala noon pa, naglingkod na ako sa Diyos. Kaya nung tinanong po ako ng aking team leader, nai-enjoy mo pa ba ang kabataan mo? Oh yes. Sapagkat ang enjoyment ko ay ang maglingkod sa Panginoon. Kasiyahan ko po, nung kami po ay kabataan pa, hindi naman po ako matanda, no? Pero nung kami po ay kabataan pa, nandyan si Jonah, kasiyahan po namin ang magbalagbagan ng aming katawan para po mag-create ng mga human video. No? Mag-i-start kami ng rehearsal, 7:00 ng gabi, aabot kami ng 1:00 ng madaling araw. Alam niyo po ba, ang iilang po sa amin, yung aming mukha, tumatama sa semento, ilang beses ako na sprain, no? Yung aming mga tuhod, puro pasa sa mga human videos na aming ginagawa. That is our enjoyment. No? To worship God. To be an instrument of God, no? Para ipaabot sa mga tao na pagpiperforman namin ng mga human videos, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Ganun po namin ginamit ang aming pong kalakasan sa gawain ng Panginoon. Hello. Ang tanong ko po sa inyo pong may mga edad, hindi po matanda, no? Sa inyo pong may mga edad, bago po kayo dumating sa puntong ito ng inyong buhay, paano niyo po ginamit?
Kayo na lamang po at ang Diyos ang nakakaalam. No? Pero sana po, kung ano man po ang inyong mga personal na journey, sana po ay magamit mong testimony and encouragement sa mga younger generation. Anak, no? Sumagot ka, tumugon ka sa pagtawag ng Lord. Alam niyo po, ang iilan po sa inyo, napakalaking impluwensya ang inyong buhay sa mga bagong henerasyon. No? Si Pastor Boy, kung paano pong manermon, hindi po sermon na sermon na pagalit eh. Sermon po na may pagmamahal at encouragement na kasi ito yung buhay ganito no? Para si King Solomon din, no? Gamit po yung personal na karanasan, mga kapatid. Amen po ba? Pangalawa po, the structure, mga kapatid. Verse 9 to 13, may kita po natin dyan, the importance of keeping a simple life. Verse 13 to 14, ano po sabi dyan? Sabi po dyan, verse 9 po, mag-start tayo sa verse 9. Sabi niyo, besides being wise, the preacher also taught the people knowledge, weighing and studying and arranging many proverbs with great care. No? Sa sobrang dunong po ni King Solomon, mga kapatid, even yung Reyna, the Queen of Sheba, ay kinakailangan po mag-visit sa Jerusalem to personally witness nung wisdom ni King Solomon. Amen po? So, dito may kita natin dito na ito pong wisdom ni King Solomon ay hindi lamang po kanyang sinarili, kung hindi itinuro po niya na witness at itinuro po niya sa mga tao how to weigh and study and arranging many proverbs with great care. Verse 10, the preacher sought to find words of delight and uprightly he wrote words of truth. So parang, ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, si King Solomon talagang ang kanya pong goal, no, ay magtipon ng mga karunungan, sinulat at ibinahagi. Itinuro po sa lahat at tayo po even now ay nagbe-benefit. Amen po ba? Palapakan po natin ng Panginoon. This is the wisdom of God na pinagkaloob po kay King Solomon. The words of the wise are like goads. Alam niyo po yung goads? Yung bang kahoy na matulis yung dulo. Okay? And like nails firmly fixed and are the collected saying, they are given by one shepherd. No, inaral ko po itong goads. Ang mga farmers po pala nung panahon nila ay meron pong stick na mahaba, gamit-gamit po nila yon. Habang sila po yung nag-aararo, di ba merong yoke, yung mga baka, yung mga kalabaw may yoke. Ano ba yung ganyan? No? Dito? Pamatok. Okay? So habang sila po ay nag-aararo, yung goad, yung mahabang stick na matulis, tinutusok po nila yung dito. Hindi po tusok na para sugatan. No? Yun po ang nagsisilbing guide. No, ginaganon po nila yung ulo ng baka kung liliko na po para mailiko din nila yung pang-araro. Nagigets niyo po? So sinasabi po dito ng writer ni King Solomon na yung wisdom, yung karunungan na nais niya ituro sa atin ay parang goads, no, na siyang nagbibigay sa atin ng timon. Nagtitimon. Amen po ba? Ang wisdom ng Lord ang timon ng ating buhay. Hello? Kaya nga sabi ng mga matatanda, excuse me po palagi, sorry na. Okay? Kasi usaping matatanda po ito ngayon eh. Okay? Sabi po ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya lang, mas pilosopo yung mga bata, ba't di tayo nagkasalubong? No? Okay? Ang ibig po sabihin, mga kapatid, na meron pong dunong ang mga may edad sa atin na tayo po bilang mga nakakabata ay dapat makinig. Amen? No? Kasi may mga bagay pong pinagdaanan sila, though magkaiba po ang panahon, pero may mga principle po na applicable pa rin sa ating pong kapanahunan. Amen? No? And wisdom is our guide. Okay? Ano po sabi sa verse 13? The end of the matter. Okay, I'm sorry.
Sabi ito, my son, beware of anything beyond this, of making many books. There is no end, and much study is a weariness of the flesh. Sa kabila po ng lahat ng ito, dumating po sa pagka-burnout na napagod. Siyempre, siguro kung minsan ang taong madunong, mas nag-aspire pa po ng karunungan eh. No? Pero sabi ito, it's a weariness to the soul. Amen po ba? Ito po isang paalaala sa atin na ang buhay ay hindi natin kinakailangang gawing komplikado. Keep it simple. No? Keep it simple. Wala na pong bago sa daigdig. Sabi lahat ay narinig na po natin yan. Amen po ba? Dati, Siyam ang planeta. Tapos, inalis si Pluto. Tapos naman ngayon, gusto na namang ibalik si Pluto. Di po ba? So parang, much more study, more study, more study. Ang ending, pabalik-balik na lang yung nangyayari. Amen po ba? Dati, before pa na ma-discover ni Magellan, ang daigdig daw ay bilog. Flat. No? Sabi na iba, flat. Ngayon, aral na naman, more aral na naman. Mula sa bilog, balik na naman sa flat. Anong kapakilabangan kung ang mundo nga ay bilog or flat? Hello? Di po ba? Lahat ng ito, sabi ni King Solomon, walang kabuluhan. Whether the world is flat or round, at the end of the day, lahat ito ay mawawala. Tayo ay mamamatay at mananagot sa ating pong Creator. Hello? Okay? Introduction pa lamang po ako. Anyhow, 23 minutes pa lang naman. No? Ano po sabi dyan? Keep life simple. Okay? Keep life simple. Don't make it complicated, mga kapatid. And then verse 13, sabi dyan, the ultimate purpose of, verse 13 to 14, mga kapatid. No? Sabi po dyan, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Maliwanag po, di ba? Hindi na natin kailangan i-expound. Hindi na natin kailangan i-elaborate. Hindi na natin kailangan i-explain. What is the purpose of life? To fear God. That is the whole duty of man. Fearing God, hindi po ito nangangahulugan na tayo po'y manginginig. Tandaan po natin, even the demons, kilala po nila ang Diyos, at sabi na, they even tremble. No? Maigi pa mga demonyo nanginginig. Diba? Fearing God means to honor, to respect. Noong nakaraan po ay nag-meeting kami ng production team regarding po sa ating worship explosion. Parating na po yung ating WEX. Hello? Yan, advance announcement na din. December 28 po ay magkakaroon na po tayo ulit ng ating taunang worship explosion. And what we noticed is that madalas ang ating worship explosion ay dinadaluhan na lamang ng mga kabataan. Noon, mixed po yung ating generation na umaattend ng worship explosion, no? Bata, matanda, may ngipin or wala. Both nagwo-worship sa Panginoon, no? Tumatalon, sumasayaw. Yung mga may rayuma kahit nakaupo, pero tumataas pa rin ang kamay, nagpupuri sa Panginoon. Ngayon po, mga kabataan na lang. And what we reflected upon is the reality na maaring sa isipan po ng mga may edad, no? Ang nakikita na lamang ng mga may edad ay ang kulit doon sa pagsamba. Tayo po yung mga Pentecostal, sumasayaw, tumatalon, dahil yung po ay sinasabi ng Biblia, dance unto the Lord, jump, shout,
dance, di ba? Maingay po tayo, sumayaw. Pero iba po ang kulit. Nakikita po natin, nagtutulakan na lang, no? Alam mo yon, yung mga balyahan, hindi na po siya worship na ayon sa paggalang, reverence, pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Ano po ang meron, mga kabataan? Kulit. Hello? Kaya this time po sa Worship Explosion, ang gusto namin mangyari, ang aming objective is maibalik yung essence ng pagsamba, yung essence ng worship, yung reflection ng respect, honor, fear of the Lord. No? Na mamayani po yung puso ng pagpapasalamat, pagpupurit, pagdakila sa ating manlilikha bago pa matapos ang taong 2025. Lord, salamat, salamat, salamat. Na pag sila ay sumasayaw, tumatalon, hindi dahil makulit, kung hindi dahil punong-puno ang puso ng pagpapasalamat at pagpupuri sa dakilang Diyos na manlilikha. Amen po ba, mga kapatid? No, because the whole duty of man, sabi po nito, is to fear God. Fear God, give reverence, paggalang, pagkilala sa ating pong dakilang manlilikha. Amen po ba, mga kapatid? And so we are inviting everyone sa darating pong worship explosion. Huwag po nating hayaan mga kabataan lang ang nandoon. Magpapasalamat, magpupuri. Lahat po tayo. Amen po ba? Because the mandate, the command of the preacher is to remember our Creator. To fear Him. Amen po ba? No? Kala nyo lang po introduction pero masa ending na po ako. Next po mga kapatid. Ano po sabi dyan? Parang ang liliit, di ko na nakikita. No? In application po, life is meant to be enjoyed but in accordance with the will of the Creator. Hindi po pinagbawal ng Biblia ang magsaya. For in the first place, we were created para i-enjoy lahat ng blessing ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, you were created to enjoy. Kaya lang in reality, ang ating pong enjoyment ngayon ay corrupted. Corrupted po sapagkat nahaluan na po ng malis, nahaluan na po ng lust, nahaluan na po ng impurity, nahaluan na po ng malisyosong gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya yung ating pong enjoyment, kadalasan ay hiwalay sa kabanalan ng Diyos. Amen? Yung i-enjoy mo, yung intimacy with your wife, in-enjoy mo na sa iba. Yung i-enjoy mo, yung pagpapala ng Diyos, provided na ikaw ay kakain 3 times a day, in-enjoy mo na po yung pang-isang buwan, kinain mo na lahat. Kaya ang tawag po doon, gluttony. Diba? Yung pagkain na sana ay pang 3 meal, kinain mo ng isahan lang. No? Kaya nauso tuloy ngayon ang buffet. Eat all you can. Diba? Kaya po yung ating mga bitukang pang 1 kilo lang, dahil eat all you can, bihira lang po ito, kakainin mo na yon 2 kilo. Ang ending, pupungas-pungas kayo, hindi ka makahinga. Hello, life is to be enjoyed. But remember, it should be in accordance to the will of God. Mga kapatid, no, anong kaibahan ng Coke sa emperador? Parehong masama, parehong nakakasira ng katawan, pero bakit di pinagbabawal ang Coke? Meron po kasi tayong tinatawag mga kapatid na law of association. Kapag ka ikaw ay may hawak, pag pinag-uusapan po natin ang emperador, associated po siya sa paglalasing, drunkard. Hello? At ang konsepto ng pagiging lasenggo ay hindi po katanggap-tanggap. Sa ating community,
At pangalawa, sa salita ng Diyos. Hello? Ang sabi ni Paul, kung ang iyong pag-inom at ang iyong pagkain ay nagtutulak para maging katitisuran ng iyong kapatid, huwag mong gawin. Are you with me? Hindi po pinagbawal ng Bible ang pag-inom, pero pinagbawal po ang paglalasing. At ang pakikipag-associate sa isang bagay na magiging kadahilanan ng katitisuran ng iyong kapwa. Enjoy life, pero dapat in accordance to the will of the Creator. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Kung umiinom ka, kung nandun ka pa sa bisyo, kapatid, tingin mo nag-i-enjoy ka dyan, pero ano po sabi ng Biblia? Every deeds, every action will be judged by the Creator. Amen po ba? No? So you have to be very careful of your enjoyment. Ano ba yung mga bagay na ini-enjoy mo? Chismis? Ginawa mong almusal yung pakikipag-chismisan? No? Kunwari nagwawalis ka sa bakuran, hinaantay mo lang pala si kumare na lumabas. No? Tapos hindi mo na natapos yung pagwawalis mo kasi nagchismisan na kayo ni kumare. Hello? Yan, mga kananayan, ha? Huwag niyo pong i-enjoy ang chismis. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Mga katatayan, huwag niyo pong i-enjoy ang bisyo. Bakit po? Sapagkat yung mga bagay na dapat mapupunta na para sa inyong pamilya, gagamitin mo pa sa bisyo. No? Ang ending po niyan, sakit po sa ulo. Are you with me? Enjoy life. Hindi ka pinagbabawalang i-enjoy. In fact, yung ating pong Pastor Robert, sinasabi po natin, Pastor Robert, pag may pera kayo, magbakasyon kayo. Amen? Pag may pera, magbakasyon. Hindi natin huhusgahan, ay, hindi ko nakita si Brother Jason. Naku, makasalanan nun. Hindi naalala ang paglilingkod kay Lord. Araw ng linggo, bakit wala sila dito? Hindi ganun, mga kapatid. No, we allowed. No, di po tayo dogmatic na pag Sunday, dapat nandito ka. Hindi ka pwede magbakasyon. What? No, hindi ganun. Enjoy life. But make sure na hindi ka lumalabag at humihiwalay doon po sa kabanalan at kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hello? No? So the purpose of life, lilinawin po natin. Ano po ang purpose? The greatest purpose of life? To fear God. That is the whole mandate of, the whole duty of man. Ano po purpose ng buhay mo? Fear the Lord. Fear the Lord. Fear the Lord. Sabi po ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Sa pagkakilala, paggalang, pagkatakot natin sa Panginoon, doon po nagsisimula ang dunong sa ating pong pamumuhay. Amen? Next po. No? The theology of the text, sabi niya, life without God is vanity. Kailan po nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay? In the absence of God, ang buhay natin ay walang kabuluhan. Sabi ng Biblia, para tayong damo, sariwa, sa araw, parating po ng dapit hapon, nalalanta na. Sino dito nakakita ng yung bayatilis? Di ba yung bayatilis, pagka umaga, talagang gaganon. Pero pagdating sa hapon, ay kita mo kumukuluntoy na yung mga dahon nila. Di ba? Ganun po ang buhay. Sabi ng Bible, parang hamog. No? Na nandiyan sa umaga, maya-maya lang, wala na, mga kapatid. Hello? No? Kaya po, ganun lang kabilis ang passing ng buhay. Pag wala ang Diyos, wala pong kabuluhan. Bakit po? Passing ka na nga dito sa daigdig, ang ending mo doon pa sa eternal lake of fire dahil hindi mo naalala ang Panginoon sa iyong buhay. Amen po?
No? Next po, God is our creator and our judge. Create tayo ng Lord for life to be enjoyed, but remember that your action will be judged. Mapalad ka kung sa mga sandaling ito ay napagtagumpayan mo na ang bisyo. Sabi nga, naipamuhay mo na ang salitang repentance. Sinunod mo na at sinisikap mo na sundin ang kalooban ng Lord. Yes, you are not perfect, but you are perfect because of the blood of Christ. Amen po ba? But always take note na bagamat ang Diyos ay mananatili sa atin, maaari ikaw ay piliin mong lumayo sa Panginoon. Hello? Hindi po nawawala ang kaligtasan. Ikaw ang nawawala sa kaligtasan. Kaya palagi po na ang buhay sa ating pong paglilingkod, always reflect upon, Lord, is this in accordance to your will? Lord, ito ba'y kalooban mo? Lord, pag gagawin ko ba tayo, ito ba'y kalooban mo, Panginoon? No? Sapagkat sa bawat gagawin mo, sabi po dito, tingnan po natin ang dulo ng verse, mga kapatid. Verse 14, basahin po natin. Sabi po dyan, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ang huhusgahan po ng Diyos, hindi lamang po yung mga hayag na gawa. Kahit po yung mga bagay na lihim, tinatago mo, dahil akala mo hindi naman nila malalaman. But the Lord will put you into judgment, even the secret things, kapatid, whether good or evil. So the challenge and the encouragement, the instruction of the preacher, remember your Creator. Bago pa dumating sa buhay mo, sa sandaling ikaw ay nasa takip silim na sasabihin mong walang naging kabuluhan. Lahat ng enjoyment ko, lahat ng ginawa ko, lahat ng kasiyahan, baliwala pala pag ikaw ay nandoon na sa sakit at karamdaman. Baliwala pala pag ikaw ay nandoon na sa higaan. No? Mahihimlay ka na, lahat ng yun, wala palang kabuluhan. Ang ending po, haharap pa kay Lord at ikaw ay huhukuman. Amen? Again po, the greatest purpose of life is to fear God. Enjoy life, but it should be in accordance to His will.